Woohoo! Look at this. Honda Giorno. Ay, wag. The fog is giving. What happened? Nangyari siya, ba't nahulog? Yung hype ng motor na to is yung parang hype ng ADV 160 ngayon or ng ADV 350 ngayon, ganun. Pero ako napansin throughout the years na kung paano nag-evolve yung motorcycle, no? Units ng motorcycle. So, mamaya pag-usapan natin. Sinabi mong Bohol, motorcycle, XRM talaga yung tumatatak sa isip ko. Yung daming ito noon. Kailan 179. Welcome to the Dilar Man-Made Forest. Ito na ba ang the best scooter or motor para dito sa Bohol? Sa Pips, ngayong araw ay alamin natin kung ano nga ba ang the best scooter dito sa Bohol. Dito kami ngayon sa Tagbilaran. Papunta kami sa Hagna. So, Hagna is 63 kilometers away from dito. So, samahan nyo kami as we go through different places dito sa Bohol. Ngayong araw sa rides na to, kasama ko ang aking mga siblings. Ang mga motor na dala namin ay una, itong Honda Giorno na minamaneho ko. Pangalawa is isang Honda XRM motor. And yung pangatlong motor is isang Suzuki Bergman Street EX. Ito ang unang beses na magagamit ko, si Honda Giorno. At first impression dito sa scooter na to, power. Napakalakas ng power niya, ng torque niya kung ikukumpara mo sa ibang 125cc na motor. At syempre, in terms of aesthetics, napakaganda talagang dala nitong Honda Giorno. At doon sa sinasabi kong power, dahil nga siguro itong ano na ito ay 4 valves na, kaya meron siyang additional power na binibigay, ano. I don't know kung Honda Giorno lang ba ang 125 na scooter na naka 4 valves. I think so, na pa lang. Dito pala, in terms of comfort, sitting position, so very upright yung sitting position. I think nandito na tayo sa Lubok, no? And nandito yung mga floating restaurants sa baba nito. Ganda ng road. Napakaganda ng handling ng Honda Giorno. Although sinasabi ko na magandang handling niya, parang yung turning radius niya parang bitin para sa akin. Pero okay lang. Maganda pa rin naman yung handling niya. Medyo malamig yung hangin at amoy dagat yung hangin. Ganda! At sarap mag-rides. Ngayon ay nandito tayo sa Dimiao. Tama, Dimiao. At nandito ang isa sa mga nadaanan natin, isa sa pinakalumang simbahan dito sa Bohol. So, Dimiao na tayo. Tingnan natin kung ano yung susunod na bayan. Welcome to Municipality of Valencia. Wow! Ganda! Wait.
So ito na, nagsisimula na mga twisty. Masyadong kurbada. Sarap. At kung rider kayo, alam nyo na masarap sa feeling kapag ang kalsada is asfaltado, diba? Oh, the twisties is giving. Wow! Hindi ko alam kung fog to or ulan. Sana. Ganda. Ay, ito yung nakita ko sa picture kanina. No? Kita? Wow. Ganda. Ito ang Bergman Honda XRM motored at Honda Giorno. So, ito yung page nila, Bart's Motors Bohol Motorbike Rental. Okay, let's go. Go, guys. Woohoo! Look at this. Honda Giorno. Ay, wag. May 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 buhangin, babangking sana ako eh. Dito sa part na to medyo madilim, makulimlim ano, at mukhang uulan. Kahit na obvious na parang uulan eh, sana wag pa rin kaming ulanin. Tama kayo. Ako naman eh. Let's go, guys. Wala pa yatang 5 minutes na nakapagkapote kami, nabasa kami. Basa yung pantalon ko, sapatos ko. At dito wala nang ulan. Wala nang ulan. Wow. The fog is giving. Woo, fog. Nice. Wow. Ganda. Medyo pataas ang daanan dito ngayon. Medyo nasa 30 kilometers per hour lang kaya ni Honda Giorno. Napansin ko kay Giorno, halimbawa, pataas tayo, full throttle ka kasi biglang piga ka para magbigay ng power yung motor. Pero pag nakaahon ka na at hindi mo nabitawan yung full throttle kasi sa pakiramdam mo eh mahina pa rin yung hatak, eh bigla kang tutulak, so nakakagulat. Medyo ito naman pababa. Wow, what a nature. Ganda. Twisties na pababa. Oh, dinig nyo ba yung ano? Engine brake. Woo! Grabe. Twisties pero pababa. Extra challenge. Muulan na naman. Kailangan ko ulit mag-set ng kapote. Kapote ulit, kapote. So,
Sinulan ulit tayo. Nice. Let's go, let's go, let's go. Pabugso-bugso yung ulan. Meron ano dito, rice terraces. Mayroong rice terraces dito. Inulan kami, inulan. Dahan-dahan lang. Oh, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Oh, dahan lang. Dahan-dahan lang. Shoutout daw, shoutout sabi ni Kuya. We are at siguro mga nasa 2 hours na mahigit yung biyahe namin ngayon. And tumulan na maaraw. Wala naman ako reklamo dito kay Giorno. What happened? Nangyari dyan, ba't nahulog? Gilid tayo dito. Dahan-dahan kayo ha, basa pa yun. Nangyari ulit yun. Susi na ito. Nasa akin. So yun, ano muna kami, palit-palit muna kami ng motor. So si sister ay nag Honda XRM motard. Tapos si brother ay nag-Giorno. Tapos ako naman dito sa Suzuki Bergman Street EX. So itong dala natin, si Suzuki Bergman Street EX ay liter 125 din, no? 125cc. Tapos itong motor naman na to is comfortable din siya kasi meron siyang mailalapat mo yung paa mo dito, may stretch mo yung mga binti mo, so very comfortable. Yung upuan niya malapad din, malambot, pero napansin ko mas malambot pa rin yung upuan ni Honda Giorno. Tapos ito medyo kumalma yung power nito, no? Kasi kanina sa Giorno talagang medyo may damba, pero dito medyo kalmado lang yung motor natin. Ngayong nandito ako sa Suzuki Bergman, napansin ko na matigas pala tong nito, suspension nito, no? Matagtag siya compared to the Honda Giorno. So dun ko na-appreciate yung suspension ni Honda Giorno. Kasi kanina sinasabi ko sa inyo, wala naman dapat ikabahala kasi diretso lang naman, patag lang naman yung daan. Pero iba pala talaga, napansin ko yung difference nilang dalawa. So matagtag, kahit na patag to, meron pa rin mga uneven parts ng kalsada. So nararamdaman ko yung tagtag dito. Kay Giorno, hindi ko maramdaman masyado. So yun pala yun. I would say maganda yung suspension ni Giorno. Mamaya pag-usapan natin pag naka XRM motard ako, yung a bit of culture pagdating sa motor dito sa Bohol. Kasi mayroon ako napansin throughout the years na kung paano nag-evolve yung motorcycle, no? Yung consumption ng mga tao sa mga different brands, different models, units ng motorcycle. So mamaya pag-usapan natin. Dito na tayo sa area, no, kung saan yung Chocolate Hills, kaya lang
Yung Chocolate Hills ay papasok pa, no? Meron ako nakikita dito pero konti lang. Parang ganyan lang, oh, yung nakikita nyo, mga ganyan. So nagpalit ulit kami ng motor. Uy, ito na pala yung ship house. Isa yan sa mga pinupuntahan dito eh. Ship house. So si sister ay nasa na ulit, nasa Bergman. Si brother nandun pa rin sa Honda Giorno. And tayo nandito na tayo ngayon sa Honda XRM Motard. So di ko alam pero nandito yung sapatos ni brother kasi nabasa, nakatapak siya ngayon dun sa Honda Giorno. So kung kita nyo, huwag nyo nalang pansinin, ilagay dyan. So ito naman, dala ko Honda XRM Motard. So ito, interesting tong kwento ng motor na to eh, kasi kukwento ko sa inyo kung ano yung napansin ko dito, sa motor na to. So itong motor na to, siya, manual siya, by paper kay Honda, pero kay LTO kasi semi-automatic, parang gano'n, no? So itong motor na to, XRM, meron siyang tatlong variant, no? So merong Honda XRM DS, tapos meron ding Honda XRM DSX, which is ibig sabihin extreme, no? So dual sport at saka dual sport extreme. Tapos ito naman yung version na ito is Motard. So I think ito yung top of the line sa tatlo, parang gano'n. So ang motor na to ay merong odo na 13,000 kilometers. And I think na-purchase ito 2 years na siguro, or magto 2 years na. So kaya exciting ikwento kung anong meron dito sa motor na to is naalala ko way back 2006 siguro, mga ganun. Napansin ko yun yung mga panahon or taon na kasikatan nitong motor na to. Up until now naman, I think kasi hindi ko sure, tama, year 2000-ish inilabas yung model na to. Tapos by I think 2007 yata naglabas sila ng version na mas enhanced, no? So before, mga ganong year, 2007 is yung hype ng motor na to is yung parang hype ng ADV 160 ngayon or ng ADV 350 ngayon, ganun. Para sa akin dito sa Bohol na notice ko yun. So yung tipong kapag meron kang Honda XRM, syempre Honda yan, di ba? Parang mapapatanong ka, just like yung mga ADV owners ngayon, mapapatanong ka, ay trabaho niyan, uy nice, ganda ng motor niya, ganyan. So ganon, may culture na ganon dati. So parang yung hype niya is same sa ADV 160. Hindi ko lang alam sa ibang provinces, pero during that time is feeling ko Honda XRM talaga yung naghahari sa dito sa Bohol, parang gano'n. Wow, ang ganda. Ang ganda ng ng greens. Kalamansi, oh. Kalamansi. Pwede pa tayong pumitas ng kalamansi dyan. So, going back sa kwentuhan natin,
Ito talaga yung ano, pag sinabi mong Bohol, motorcycle, XRM talaga yung tumatatak sa isip ko. Yung daming ganito noon. So, ano yung reason kung bakit popular pa rin hanggang ngayon yung mga ganitong klase ng motor, no? Yung mga semi-automatic or manual? Well, dahil yon sa iba't ibang uri ng kalsada dito sa Bohol. Kasi bukod sa city riding, nabanggit ko kanina na mayroon ding mga rough gravel roads, and ang isa pa sa mga concerns dito is yung mga kalsada na pakahon. Kasi, well, scooter is good, kaya niya naman. I was using kanina si Honda Giorno, and kayang-kaya niya yung mga paahon. Pero yun nga, I am just the one riding the motorcycle. Wala akong angkas, wala akong backride, wala rin akong mga bagahe. So ang city kasi dito, minsan pag gusto mong pupunta ng city, medyo malayo. So dito meron namang mga palengke, mga market, pero hindi as complete, no, in terms of yung mga goods and services. So minsan pupunta ka ng city, tapos pag bumotor ka lang, meron kang angkas, and then meron ka mga bibilin, so meron ka ng mga baggage sa motor. So for that kind of scenario or setup, medyo feeling ko mahihirapan na sa scooter. Kaya pa rin, pero hirap. Whereas yung mga ganitong motor is meron talaga silang hatak. May hatak talaga. Especially kung naka gear number 1, yung torque ng makina is talagang kapit na kapit, bigay na bigay. So dito kasi sa Bohol, wala pa lang tayong nakikita ngayon, and I don't think may makikita tayo ngayon. Pero meron talaga mga kalsada na as in sobrang tarik. Malabagyo minsan, parang mas matatarik pa. So ayun, kaya may mga ganito pa ring motor kasi for those kinds of scenarios, usage. So meron siguro, feeling ko ang isa sa mga motor na bagay dito sa Bohol, hindi lang sa Bohol pati sa mga iba't ibang provinces, CDO, Puerto Princesa, mga ganon, Palawan, Bacolod, ano pa ba, yun, Mindanao. Feeling ko ang the best talaga na motor kung may budget is yung ADV 350. Both comfort, power meron, plus meron ka ring lalagyan ng mga gamit mo, bagahe. Kasi malaki compartment dun So feeling ko kahit may baggage ka, meron kang OBR, talagang papalag yun. Hindi ka bibitinin, bibigyan ka ng serbisyong hinihingi mo sa kanya. So yeah. So ito, medyo isa na to sa magandang halimbawa, na isa pang dahilan kung bakit maraming may gusto ng mga ganitong motor. Kasi very nimble siya, napaka flexible itong motor na to in terms of handling. Kasi halimbawa kahit madulas ka, or parang medyo madulas ka, or matumba ka, hindi siya ganun kabigat. Tsaka madali lang talaga siyang i-maniobra compare to us, yung mga scooters. Parang kasi isang buong compact na motor yan. Ito kasi parang
mala skeleton na motor, parang gano'n, parang dirt bike yung dating niya. So yun, wala namang problema yung mga scooters na dala natin, yung Giorno tsaka yung Bergman, or kahit yung mga Honda Click dito, kahit ganito mga daanan. Pero mas parang panatag ka eh pagka ganito yung motor mo. Doon na kami kakain. Kainan 179. Mga 179 lang yung mga ano dito pagkain. Yun. Lagyan mo ng toyo. Ano ba yung tuka? Tuka. Ito hindi ba yun? MKB? Tumutulong po. Sorry. So we're back on the road after natin kumain, and now we're using again itong Honda Giorno. Kanina nadaanan natin yung Tertiary Sanctuary. Kung gusto nyo makakita ng Tertiary, dito yung banda sa man-made forest. So ayun. Uy, wow, may nagja-jogging uphill. So ito, ganito yung daanan, no? Ganito yung view na makikita nyo kapag pumunta kayo dito sa Bilar papunta sa man-made forest. And as you can see, may mga twisties dito. So gamit pa rin natin ngayon si Honda Giorno. And right now, after 3 hours siguro ng biyahe, okay pa rin tayo. Hindi tayo mukhang pagod. And yeah, eto, medyo umulan, medyo basa yung kalsada, kaya alalay lang tayo sa banking. But yeah, welcome to the Bilar Man-Made Forest. Dude, look at this view. Lamig dito. Ito na ba ang the best scooter or motor para dito sa Bohol? Ang sagot ay oo at hindi, kasi depende yun sa pangangailangan pa rin ng kung sino ang gagamit ng motor. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, pwede na sa akin tong Honda Giorno. Kayang-kaya at papalag to kahit na mag full Bohol loop ako. Tingin ko pasado sa akin to. Ganda ng suspension niya talaga sa likod. Para lang akong naka-spring ganun. Katulad niya na sinabi ko, yung mga major roads, yun yung number 1 na kailangan niya i-consider. Number 2 is yung topography ng Bohol province. Meron dito mga kalsada na pataas at pababa, at pag sobrang tarik na at meron kayong angkas, backride, o kaya mga bagahe. So pag pinagsama mo pa yung dalawa, backride tsaka bagahe, kung scooter lang, medyo tingin ko mahihirapan kayo sa
sa power, no, baka medyo mabitin kayo. Kaya minsan, nabanggit ko nga na yung ibang tao mas pipiling bumili ng mga Honda XRM, CRF, Wave, yung mga ganon, yung mga semi-automatic or manual na motor compare sa scooter. So kung kayo naman ay nakatira sa malapit sa city o kaya sa city lang talaga at bira nyo lang naman gamitin tong motor na to sa mga ganitong lugar, pwedeng pwede na to. So ito yung sinasabi ko nga, no, mga gravel roads, no, mga ganito. Ito, I think preparation to para sa gagawing kalsada. Pero meron talaga mga kalsada dito sa Bohol na ganito na talaga kasi malapit sa beach. Nakakatuwa, oh, may bakal. May bakal yung ginagawa nilang pang salag doon sa mga pwedeng maging landslide. Ibig sabihin, okay yung niyan, okay yung planning. Hindi katulad sa mga flood control. Merong may bakal, isa lang. Merong walang bakal, totally talaga. Ako talaga. Isa pa sa napansin ko sa Honda Giorno is hindi siya ma-vibrate eh. Hindi ko mapansin, kahit sinagad ko na yung throttle, hindi siya ma-vibrate. Si ADV, hindi ko pa nasasagad yung throttle nun, pero nararamdaman ko na yung vibration. Talagang ma-vibrate talaga yung motor na yun. Dito tayo ngayon sa Lubok. Dito, kung nakikita nyo, isa ito sa mga old churches dito sa Bohol. Ito na yung Lubok River, and ayun yung mga floating restaurants dun. So nakapark sila. Sana nakatulong tong video na to para mapaisip kayo kung ano ba talaga ang magandang scooter, hindi lang para dito sa Bohol, kundi pati na rin sa kung saang lugar man andun kayo. Kung nagbabala kayong pumili ng motor, isipin nyo mabuti kung ano ba talaga yung suitable na motor. So ito, nandito na tayo sa Coastal Road. At dito ko na rin siguro tatapusin yung vlog natin. Sa mga nanood hanggang sa part na to, ayan, nandito na tayo sa Luway. So sa mga nanood hanggang sa part na to, maraming salamat. And sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayong araw na to. It's already siguro 6 PM na pass. So kung nagustuhan nyo itong video, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, and kung gusto nyo ma-update pa sa mga upcoming videos natin, future uploads natin, mag-subscribe na kayo dyan. At kung gusto nyo ma-update sa mga future uploads natin, mag-subscribe na kayo, and click nyo na rin yung notification bell para mag-notify sa inyo. So ayun, again, maraming salamat sa mga nanood na mga taga Bohol. Please comment naman kayo dyan. So yun, ito na natin tatapusin sa bridge na to. Maraming salamat everyone sa panonood. Ride safe, and ingat everyone.